Inisip niya pa rin, matatalo ko tong batang to. Mana-knockout ko to first round. Boom! No, kailangan talaga yung mindset mo ay mananalo tayo. Kasi kailangan nila yun. Lalo na sa mga fighters, kailangan nila malaman sa sarili nila, oh, kaya ko tong talunin. Law of attraction. Kung ano yung iniisip mo, yun yung makukuha mo. Na law of attraction si Jose Aldo. Na law of attraction si... Alright. Time to feed. So, ang ulam natin ay Marquis. Ngayon. At, okay, sasabihin ko sa inyo kung bakit ang pagiging humble ay isang scam katulad ng inalud ko sa aking last video. Shit. Fuck. Okay, nag-fuck up ko yun. Wait lang guys. Technical problem. Bakit? Bakit ko sinabi yan? I mean, kapag inisip mo si Elon Musk, tingin mo ba hindi niya tingin sa sarili niya na mataas? Sa mga athletes na to, ha? Sa mga atleta na to, tingin mo, bakit naniniwala sila na, oh, mananockout ko tong tao na to? Conor McGregor versus Jose Aldo, prime example, okay? Akala ni Conor na matatalo ko to, kahit na ganito, ganyan, kahit na mas maganda yung record niya sa akin, ganito, ganyan, isa siyang magaling na wrestler, ganito, ganyan, fantastic striker, ganito, ganyan, kahit na ganon, si Jose Aldo, okay? Kahit na ganon, inisip niya pa rin, matatalo ko tong batang to, mana-knockout ko to first round, boom! At ano nangyari? Nakamit niya. Pinaka-unexpected knockout of all time, bro. First round knockout. Kaliwa, pang! Na-knockout niya si Jose Aldo na dati akala nila boogeyman, akala nila isang Diyos to si Jose Aldo. Tapos pinakita ni Conor McGregor na ang mga Diyos ay dumudugo pala. So, bibigyan ko pa kayo ng isang example. Okay? Si Joe Burrow, isang football player, in-interview siya. Tinanong sa kanya ng interviewer na, kapag sinabi ko sa'yo, 3 years from now, ito yung mga makatipid mo, bam, 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 bam. Ito yung mga accolades na makukuha mo, bam, 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 bam. Maniniwala ka ba sa akin? Sabi niya, oo. Siyempre. Kasi alam ko na ganito yung sinasabi ng mga teammates ko. Alam ko kung gaano kami kagaling. Alam ko kung ilang oras yung mga nilalagay namin sa gym. Ganyan. Tingin mo ba? Humble si Joe Burrow? Siguro humble. Pero, mataas yung tingin niya sa sarili niya. Kasi mataas yung effort na piniput niya. Ito sa mga fighters, kailangan talaga yung mindset mo ay mananalo tayo. Mananalo ako. Papatayin ko tong kalaban ko. Kasi ganito ako kagaling. Si Mike Tyson, nung prime niya, palagi niyang iniisip na siya ay isang Diyos pagdating sa ring.
Walang taong may kaya sa kanya. Hindi siya humble nun. Okay? Hmm, hindi siya humble. Bakit? Kasi, kapag hindi ka humble, mataas yung inaasahan mo para sa sarili mo, bro. Hindi ka yung, eh, siguro. Kasi ganito ako eh. Kasi, ganito kasi talaga ako. Hindi talaga ako dapat manalo ng isang world champion kasi humble ako. Hihi. No. Pero, okay. Wag mo lang ipakita ang malaking ego mo. Ang malaking ego mo sa labas. Or, gawin mo yung katulad ng ginagawa ni Winston Churchill na uh, Winston Churchill, ginagawa niya kapag may gera, grabe yung pagka-ego niya, grabe yung taas yung tingin niya sa sarili, grabe yung taas ng tingin niya sa team niya, grabe yung confidence niya sa team niya. Iba. Sa mga oras na yun, hindi siya humble. Hindi siya humble talaga. Pero pagtapos ng mga oras na yun, pagtapos ng wartime, tone it down niya, tone it down, okay? Cool lang siya. Marami pa akong pwedeng i-example ng pagiging humble ay, okay, kapag gusto mo maging normal na tao na may normal na buhay, I mean, wala akong sinasabing pangit sa normal na tao na may normal na buhay. Kailangan natin ng mga ganun. Kailangan ka namin. Kailangan ka namin ng puta. Wala pa nga ako lahat sa buhay. Pero, ako, alam niyo naman ata, na dahil ginagawa ko ito yung video kasi mataas yung tingin ko sa akin tapos sinasabi ko lang sa sarili ko na basically no, okay lang na maging mataas yung ego mo. Pero ang sinasabi ko ay kapag gusto mo lang ng normal na buhay na normal na asawa, na normal na sahod, na normal na bahay, okay lang naman. Wag maging humble ka lang. Wag kang mag wag mong tingnan yung sarili mo ng parang mataas. Kasi, ito, na-admit ko na minsan, iniisip ko sa sarili ko na mas magaling ako sa tao na to. Bakit ako matatalo? Minsan, ina-admit ko na mas matalino ako sa tao na to. Kaya, ang gagawin ko na lang, magre-review na lang ako ng mas maayos para hindi na siya makalapit sa grades ko. Yan. Alam ko pangit na mentality yan para makuha. Pero, ito ay isang mentality kung saan pinapauna ang pagiging winner. Ibig sabihin ko doon, ay pina-prioritize ng mentality na to ang pagiging una. Pagiging una sa lahat. Kaya,
Kadalasan ng mga taong makikita mo na na-achieve yung ganito, na-achieve yung ganyan, na-achieve yung ganito, ganyan, 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 ganyan. Mataas yung ego nila. Kasi mas nagiging competitive sila. Kasi kailangan nila yun. Lalo na sa mga fighters, kailangan nila malaman sa sarili nila, oh, kaya ko tong talunin. Law of attraction. Kung ano yung iniisip mo, yun yung makukuha mo. Na law of attraction si Jose Aldo, na law of attraction si Conor McGregor, okay? Pero ang pagiging humble ay isang scam. Isang scam. Okay lang na magkaroon ka ng ego, okay? Okay lang na tingin mo sa sarili mo ay mas mataas sa ibang tao. Okay lang para sabihin mo na dapat ganito yung grades na makukuha ko, dapat ganito yung salary na makukuha ko. Okay lang. Okay. Hindi mo kailangan maging compliant sa lahat ng bagay. Kasi parang ngayon, pero, syempre, matuto ka makisalamuha sa mga kapwa mong tao, di ba? Kasi, ang mentality na to, kapag pinakita mo tong mentality na to, ito yung mangyayari. Okay? Iba yung tingin sa'yo ng mga tao. Kapag pinakita mo to sa kanila, titingin sa kanila, ano yan, hindi siya humble. Tingin niya sa akin ay mababa. Which is, siguro totoo. Pero aalis sila sa inyo. Mauulan ka ng mga kaibigan na peke. Pero, ang makukuha mo naman, kapag malaki yung social circle mo ay mga kaibigan na kasama ng mindset na meron ka. Na meron din silang ego. Natingin din nila, ganito yung deserve ko at kukunin ko lahat ng gagawin ko lahat para makuha ko itong deserve ko. Kasi hindi ako complacent. Sana naintindihan niyo yung ko kasi holy fucking shit. Grabe mo natin.